Atin munang bisitahin ang sitwasyon ng mga taong naiwan nila Lino sa mundo ng mga tao. Kinabukasan, maagang nagising si Rafael. Nagtimpla siya ng kape at nagtungo sa labas ng bahay dala ang cellphone. "Hello Rigor, kumusta kayo dyan?" "Ayos lang Kuya Rafael, hindi naman kami busy ni Ninong. Tinuturuan niya lang ako mag-drive. Bumili na kasi kami ng sasakyan. Second hand lang. Pero sabi ni Ninong, maganda raw ang kondisyon ng makina at hindi laspag. Kaya ayos na ito." "Ah, talaga? Mabuti pala kung ganun. Hihingi sana uli kami ng tulong sa inyo dito sa San Agustin. Pupuntahan ko nga sana kayo dyan para masundo. Kaso naisip ko na baka may importante kayong pinagkakaabalahan. Kaya tumawag na muna ako." "Kuya Rafael, kailan mo kami kailangan dyan?" Hindi ko naman alam ang eksaktong araw kung kailan muling aatake ang mga kalaban. Pero narito na ang ibang galamay ng Black Triangle. May pinatay na rin silang pari. At kung totoo ang hinala namin, lahat ng taong naroon sa simbahan noong oras na sumugod sila ay kasama na rin sa kanilang mga pinatay. Narito ngayon sa bahay ang kasamahan kong agent ng Marine Corps. Nakasagupa nila ang 2 aswang na asbo rito. 2 sila at 2 rin ang asbo. Pero wala silang naging laban. Mabuti nga at narespondihan ang isa pang agent. Kaya nagawang maiuwi ng buhay. Malayo ang agwat ng kakayahan ng mga asbo ngayon rito kaysa sa amin. Mabibilis ang mga ito kumilos at malalakas din talaga." "Hala, ganun ba Kuya Rafael? Sige po, sasabihin ko kaagad kay Ninong. Naroon kasi sila ngayon ng girlfriend niya sa may beach naliligo. At kapag wala na siyang ibang mahalagang lakad, ay baka mamayang gabi, tumulak na rin kami papunta dyan." "Sige Rigor, maraming salamat." "Opo Kuya Rafael, wala yun." Sagot pa ng kabila sabay patay ng tawag. "Rigor, sino yun?" Tanong pa ni Erica. "Si Kuya Rafael, humihingi ng tulong." Sabi naman ng dalaga. "Aswang na naman ang pupuntahan nyo? Hindi ba dapat umiiwas na tayo sa mga ganyang nilalang dahil mapanganib sila? Tapos kayo naman tuloy ay panay ang lapit." "Oo, ganun talaga Erica. May kakayahan kami ni Ninong na tumulong at ipagtanggol ang mga inosente at walang kakayahang mga tao. Kaya hindi pwedeng humilata na lang kami rito at magpasarap sa buhay. Hindi matatapos ang pananalasa ng mga aswang kung walang pipigil sa kanila. At kapag hindi sila napigilan, ay dadami ng dadami ang biktima, pati na ang magiging mga bagong aswang. Mas mahirap na ang sitwasyon kapag ganoon." "Hay, bahala ka nga. Basta mag-iingat kayo ni Ninong mo at umuwi ng buhay." "Oo naman mahal, kami pa ba?" Nakangiting sagot pa ni Rigor. Lumabas na siya ng bahay at nagtungo sa cottage kung saan nagpapasilong ang kanyang ninong Magno habang pinagmamasdan ang magandang kasintahan nito na nakaswimsuit na lumalangoy sa dagat. "Ninong!" "Oh, ano yun Rigor?" "Ninong, tumawag si Kuya Rafael. Naroon na raw ang mga tauhan ng aswang na Black Triangle sa San Agustin. May mga pinatay na rin, kabilang na ang isang pari, pati mga tauhan ng simbahan." "Sige Rigor, maghanda ka na ng mga dadalhin natin. Isakay mo na sa sasakyan yung mga inahanda nating pagkain na dadalhin sa lakad, pati mga armas." "Okay sige Ninong." Wika pa ni Rigor at bumalik na sa bahay. Sa bahagi naman nila Rafael, pagkababa ni Rafael ng tawag ay agad na siyang nag-almusal. Naamoy niya kasi na nagluluto na si Micaela at Jenna ng pang-almusal sa kusina. "Micaela, pagkatapos natin mag-almusal, aalis tayo. Mag-iimbestiga tayo sa mga nawawalang anak ng mga opisyal ng bayan na ito." "Bakit Rafael? Ilan na bang nawawala?" "Base sa narinig kong balita, ang anak ni Mayor Cabral at anak ni Commissioner San Luis ang nawawala. Pero sa tingin ko ay meron pa, hindi pa lang ibinabalita. Kaya magtatanong-tanong ako sa presinto. Siguradong may makukuhanan ako ng impormasyon sa presinto, kaya doon tayo magsisimula. Kayo naman Jenna, dumito lang muna kayo ni Venus at Richard.
may darating tayong kaalyansa mamayang hapon o gabi. Kailangan narito kayo dahil magmi-meeting tayo. At kung sakaling may pag-atake uli na magaganap, sasama ako sa mga darating at kayo muna dito ang maiiwan ni Richard. Okay Rafael, copy that. Pagsang-ayon pa ni Jenna. Matapos nila makapag-almusal, ay tumulak na nga papuntang police station sina Rafael at Micaela. Pagkarating roon ay agad binati si Rafael ng mga datihang pulis na nakakakilala sa kanya. Matagal rin kasi siyang nagpa-assign doon bilang undercover na isang detective. Noong panahong iniimbestigahan pa lang niya si Mayor Cerex. Oh, Detective Garcia, balita sa'yo. Long time no see ah. Oo, eto, palipat-lipat pa rin ang destino. Anong meron at napadpad ka rito? Dito ka na ba uli maa-assign? Hindi. May kaso lang ako sinusundan at mukhang papunta dito ang trail. Kaya naparito ako para maghanap ng impormasyon. Paliwanag pa ni Rafael sa isang may edad na pulis. Oh, sige na Rafael. Nice seeing you here ha. Patrolya muna ako sa labas. Si Jimenez kinakawayan ka. Namimiss ka yata. Loko ka Igoy. Sige, mag-iingat ka sa labas. Pupuntahan na namin si Jimenez. Wika pa ni Rafael at naglakad na papunta sa lamesa ng isang detective. Rafael, sa wakas lumitaw kang muli. Jimenez, si Micaela, field asset ko. Nakilala mo na siya dati, di ba? Oo, mabuti at narito kayo. Alam kong hindi ka lang basta normal na detective dahil lahat ng kaguluhan dito na may kaugnayan sa mga hindi ka panipaniwalang bagay ay palagi kayong narito. Nabalitaan mo na ba yung nangyari sa planta? Oo, bakit? Anong tumira doon? Ano ang tumira? Di malamang, mga kriminal. Loko ka ba? Huwag mo nga akong binibilog, Rafael. Alam kong kasamahan nyo ang tatlong nakita ko na nagdamit NBI. Na gumamit din ng legit ID ng NBI na nag-iimbestiga. Tapos bigla na lang nawala na parang bula. Anong nalaman nila? Huwag mo akong sasagutin ng wala ha. May mahalaga akong impormasyon na ibibigay sa'yo kaya ako ito'y tinatanong. Nagkatinginan sina Rafael at Micaela na tila nag-uusap sa mata kung aamin ba sila sa totoo o magsisinungaling. Pero mas pinili ni Rafael na magsabi ng totoo. Nagpalingalinga muna siya sa paligid bago sinabing, mga taong lobo ang tumira doon, hindi bababa sa 20 ang bilang. Ha? Taong lobo? Parang iyong mga napapanood ko sa palabas. Anyong tao pero mukhang lobo at mabalahibo ang katawan at mukha. Oo, ganun nga. At maliban sa anyong iyon, ay pwede rin talaga silang mag-anyong isang normal na lobo para mas mabilis kumilos. Nanlaki ang mga mata ni Detective Jimenez sa narinig at pinagpawisan ng butil-butil. Paano sila mapapatay? Pinatulisang buho ng kawayan, silver knife para sa mga normal na breed, o di kaya specialized bullet na gawa sa laboratorio para sa mga hybrid o genetically enhanced werewolf. Ano? May normal na taong lobo? Meron pang naka-Pro Max version? Oo, maiksing sagot pa ni Rafael. Ay, ewan ko. Sa sinasabi mong mahigit 20 ang tumira doon sa planta, paano yun lalabanan ng kapulisan? Lalo kung normal na bala lang naman ang gamit namin. Di wag kayong susugod basta-basta. Hindi naman mga pulis ang target nila. May iba silang agenda sa bayan na ito at iyon pa ang inaalam namin. Bumuntong hininga si Detective Jimenez bago nagsalita. Oo, alam ko ang tungkol dyan, Rafael. Dahil hindi lang ang anak ni Mayor at ni Commissioner San Luis ang nawawala. Kasama rin sa mga nakidnap na walang ransom demand ang anak ni na Police Chief Lassie at Airport General Manager Tevez. Kung pag-iisipan mong mabuti, puro mga essential parts ng bayan ang gusto nilang panghawakan. Pier, munisipyo, pulisya at airport. Sa ganoong paraan, kahit anong ilabas-pasok nila sa bayan na ito ay makakalusot kapag ginamit nilang alas ang buhay ng mga anak ng mga namumuno sa area na iyon. Rafael,
Alam kong hindi ako kabilang sa kung anong organisasyon man niyang kinabibilangan nyo. Pero handa akong tumulong sa iyo kahit pa sa pagbibigay ng tip. May mga asset ako sa 4 na ahensyang binanggit ko. Malalaman natin kapag may naganap na malaking shipment. Kailangan nating harangin ang mga iyon. At ang ibig kong sabihin natin, kayo lang yun ng organisasyon mo at hindi pwedeng makisali ang kapulisan doon dahil siguradong mauubos kaming lahat kapag nakaharap namin ang mga taong lobo na sinasabi mo. Tsaka, siya nga pala, pinakalat ko na ang mga asset ko para magmanman. Sa tingin ko kasi, hindi pipitsugin ang involved na sindikato dito. Kaya malamang hindi sila magsiset up ng kuta sa kung saang barangay lang. Doon sila magsiset up sa lugar kung saan kontrolado ang pasok ng mga tao at maraming CCTV para kung may susugod o maghahanap sa kanila, madali nilang makikita sa mga CCTV. Lalo at sa tingin ko, meron sila kasamang mga computer expert. Kaya doon ko inassign ang isa sa mga asset ko sa loob mismo ng Altamira Valley Club Subdivision. Kakaunti ang residente roon at karamihan ay mga mayayaman. Isang guard ang asset ko roon at ang balita sa akin, merong 5 compound sa loob ng subdivision na inukupan ng sabay-sabay sa isang gabi lang. At noong dumating ang mga iyon, ay mga nakaitim na van na walang makikitang tao sa loob dahil sa sobrang tinted ng salamin. Hindi ba nila chinecheck ang laman ng van kung sino ang mga nasa loob? Tanong pa ni Rafael. Hindi raw, basta may hawak na platinum pass. Dahil ang ibig sabihin noon, kung hindi iyon miyembro sa loob ng pamilya ng board of directors, mga elite client iyon na nagbayad ng triple sa original price ng property para sa absolute privacy. Bawal rin silang katukin ng mga gwardya kahit pa mag-ingay sila. Ang mga pulis hindi pwedeng mag-check? Hindi rin. Pwede lang makapasok ang isang pulis sa subdivision na iyon kung may special appointment sa tenant sa loob o di kaya kapag may hawak ang warrant of arrest o search warrant. Kaya ako nasabing big time talaga ang sindikatong ito. Mahabang paliwanag pa ni Detective Jimenez. Sabi naman ni Rafael, ngayong nakikita mo na pala ang kalahati ng picture ng sitwasyon, mas mabuting ipakita ko na rin sa iyo ang kabilang kalahati. Ang sindikatong sinasabi mo ay tinatawag na Black Triangle. International syndicate sila na involved sa lahat ng bagay na hindi legal. Labas-pasok sila sa lahat ng bansa dahil kung ano ang ginawa nila ngayon sa San Agustin ay ginawa na rin nila sa ibang bansa. Dinudukot ang mahal sa buhay ng mga may katungkulan sa mahalagang ahensya. Kaya malaya sila maglabas-pasok. Muli namang nagsalita si Detective Jimenez. Puro sila taong lobo? Sa pagkakaalam ko, hindi. Pero binubuo ang organisasyon nila ng 3 matataas na uri ng mga aswang at isang grupo ng mga matitinik na assassin. Kaya masasabing perfect organization talaga sila pagdating sa pagsasagawa ng kasamaan. Inabot ni Detective Jimenez ang kanyang aqua flash at napainom ng maraming tubig. Matapos makainom ay muli iyong nagsalita. Bakit ang San Agustin ang punteriya nila? Sabi naman ni Rafael. Ikaw na ang mag-isip niyan. Ano bang meron ang San Agustin na wala ang mga karatig bayan? Idagdag pa na San Agustin ang pinakamaunlad na bayan sa lalawigang ito. Wala rin itong katabing bayan na may malakas na puwersa ng kapulisan o kasundaluhan. Kaya malabong may makasaklolo rito kapag sinakop na talaga nila ang buong syudad. So anong balak mo ngayon, Rafael? Magsisimula muna kami sa maliit. Iilan lang kaming agent na narito sa San Agustin at pare-pareho lang din kami mga pangkaraniwang tao. Kaya hindi rin namin kayang kumalaban ng mga halimaw na katulad noon. Kahit pa meron kaming specialized bullet. Nonsense pa rin kung hindi namin maipapatama dahil sa bilis nilang kumilos at marami. Hahanap muna kami ng maliit na grupo ng mga aswang na iyon at doon kami magsisimula. At baka sakaling may mapiga kami impormasyon na hindi pa natin alam. Sige Rafael, mag-iingat kayo. Ito ang calling card ko. Tawagan mo ako kung kailangan nyo ng impormasyon. Ngumiti naman si Rafael sabay sabing, paano kung makakatulong sa laban ang kailangan ko? Di i-dial mo ang 911 tapos magpakunik ka sa Malacanang. Doon ka humingi ng tulong.
Wala akong maitutulong sa'yo kung ganyang halimaw ang mga makakalaban. Seryosong wika pa ni Detective Jimenez habang naglalangis ang mukha nito dahil sa pawis at kaba. Sige, aalis na kami. We'll keep in touch. Wika pa ni Rafael, tapos umalis na sila ni Micaela. Rafael, parang sa lahat ng mga pulis sa bayan na ito, yun lang ang may utak para makaobserba ng kakaiba. Parang lahat kasi ay nakarelax lang. Hindi malang nahahalata na sinasakop na sila ng Black Triangle. Sabi naman ni Rafael. Ano ka ba? Baka naman hindi ganun. Maaaring napapansin na rin iyon ng iba. Nagsasawalang kibo na lang dahil natatakot. Kung si Jimenez nga ay halos hindi maarok ng kanyang pag-intindi ang laki at hindi ng puwersa ng Black Triangle, paano pa kaya ang mga baguhang pulis lang? Lalo na kung may pamilyang pinapangalagaan. Kaya ayaw rin nilang madamay ang pamilya nila. Mabuti kung katulad natin na walang pamilyang inaalala. Sabagay, tama ka. Saan na tayo nito? Umuwi na muna tayo sa bahay. Mag-uusap na kami ni Richard. Tapos pupunta tayo sa simbahan. May duda akong mayroong nakapwestong aswang roon na nagbabantay sa asset nila, na nagpapanggap na pari. Papaano ang sugat mo? Magaling na rin naman to. Tsaka kapag nasa labanan na, ay hindi ko na mapapansin ang sakit nito. Sira ka talaga. Magiging disadvantage mo lang yan. Huwag kang mag-alala, Micaela. May naisip na akong paraan para hindi naman kami magkita agad ni San Pedro. Nakangiting wika pa ni Rafael habang bumabiyahe sila papauwi ng bahay. Pagka-uwi nila ng bahay ay naabutan nilang nasa may sala sina Richard at Jenna. Oh, kumusta kayo dito? Tanong pa ni Rafael. Ayos na rin naman kahit papaano. Pero si Venus, mangangailangan pa yun ng ilang buwan para tuluyang makapagpagaling at makabalik sa laban. Sagot naman ni Richard. Richard, bakit hindi mo muna ihatid si Venus sa Santa Barbara? Hindi siya ligtas rito. Hindi malayong matagpuan ng mga kalaban ang tinutuluyan nating ito at sumalisi kapag wala tayo. Mas lalo siyang malalagay sa alanganin. Hindi kagaya kapag naroon siya sa infirmary ng HQ. Secure ang lugar. May mga nurse at doktor pa na makakatingin-tingin sa kanya. Oo, Rafael, tama ka. Iyan ang nga talaga iniisip ko. Sige, mamayang hapon, ihahatid na muna namin siya roon. Ikaw, anong plano mo ngayon, Rafael? Plano kong harapin ang mga asbo na nakaharap mo. Pero kailangan ko ng info tungkol sa kanya, kung paano siya lumaban. Ha? Paano mo gagawin yun? Hindi naman natin iyon kakilala at walang CCTV sa pinaglabanan namin. May paraan tayo dyan, Richard. Nalampasan mo na ang niraya, di ba? Di, nakapagsimula ka na sa unang bahagi ng naraka. Magagawa mo na ipakita sa akin ang mga bagay na nakita mo sa pamamagitan lang ng isipan. Hawakan mo ang magkabila kong sentido. Tapos alalahanin mo ang mga naging paglalaban nyo ng asbo. Mula sa simula hanggang sa matapos. Mag-concentrate ka para makita ko ang makikita mo sa iyong alaala. Wika pa ni Rafael, sabay umupo na naka-Indian seat sa may harapan ni Richard, habang nakaupo naman ang huli sa sofa. Ilang saglit pa ay nakikita na ni Rafael ang mga naging kaganapan sa paglalaban ni Richard at noong asbo na si Raven. Grabe, malakas pala talaga masyado. Kakaiba ang bilis niya at tibay. Wika pa ni Rafael. Sabi naman ni Richard, isa lang ang ibig sabihin noon, Rafael. Hindi mo rin siya kakayanin. Oo, Richard, tama ka. Pero nakita kong gumamit ka ng banal na sandata. Bakit naging pangkaraniwang espada lang iyon? Di ba dapat bibigyan ka roon ng karagdagang lakas at bilis? Oo, Rafael. Yun din ang alam ko. Pero sabi sa akin ng mga pantas ng kabilang mundo na nakadepende ang lalabas na enerhiya sa taong gumagamit, kung gaano kalinis ang puso niya at dedikasyon sa pagtulong sa kapwa. Sumagot naman si Rafael. Di isa lang ang ibig sabihin noon, kulang pa ang iyong dedikasyon sa iyong ginagawa. Meron ka pang takot at pag-aalinlangan. Bumuntong hininga si Richard bago nagsalita. Oo, tama ka, Rafael. Hindi ko alam kung paano maaalis ang takot sa puso ko.
Nagsimula ito noong tumulong tayo sa digmaan sa bundok nitong San Agustin. Napakarami kong nakita roon na hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin akong intindihin ang tarik ng kapangyarihan nila. Doon nagmula ang takot ko. Para akong may trauma na dinadala na hindi ko maalis-alis. Kaya ako may pag-aalinlangan sa bawat ginagawa ko. Nagpa-psychologist ka ba after ng digmaan? Hindi eh. Kaya naman pala. Sige, pagka-uwi mo ng Santa Barbara, sumailalim ka sa psych evaluation at therapy. Malaki ang maitutulong noon. After noon, saka ka bumalik rito. Tignan natin kung mag-i-improve ang pakiramdam mo. Ikaw Rafael, paano mo tatalunin ang mga asbo na iyon? Diba balak niyong harapin mamayang hapon? Oo eh. Kanina wala pa ako naiisip na paraan, pero ngayon meron na. Richard, pwede ko bang mahiram ang banal na sandata mo? Pareho naman tayo ng dinadalang ni Raya, pagkasakaling matulungan ako niyan sa laban. Inilabas ni Richard ang krus na sandata mula sa kanyang bag at iniabot kay Rafael. Sabi naman ni Richard, paano mo malalaman na mapapagana mo yan? Ang totoo niya Richard, alam ko ang tungkol sa sandatang ito. Hindi ko lang tinanggap noong ipahiram sa akin ng mga engkanto dahil masanay ako sa baril. Kaya pinagsama ko na lang ang natutunan ko sa niraya at ang talento ko sa pagbaril. Pero ibang paraan ng pakikipaglaban ang kailangan kapag ito ang ginamit. Pagkaabot ni Richard ng krus kay Rafael, ay naupo si Rafael sa gitna ng sala nang nakapa-Indian seat. Pumikit at nag-meditate. Ilang sandali pa ay nagliwanag na ang krus. Hala, Rafael, napagana mo. Nagmulat ng mata si Rafael. Nagpalit ng anyo ang krus na sandata, naging isang espada. Muling nag-isip ng ibang anyo ng sandata si Rafael. Naging mahabang sibat iyon. Tapos naging latigo, naging pana at naging kalawit. Hala Rafael, ngayon ko lang nakita nagpalit ng ibang anyo ang sandatang iyan, maliban sa pagiging espada. Ibig ba niyan sabihin, wala kang takot sa iyong puso? Ngumiti naman si Rafael sabay sabing, matagal na akong napapagod mamuhay sa mundo Richard. Mula nang magkaisip ako, ay puro na karahasan ang nasaksihan ko. At pati ako, ay nilamon na rin ang karahasang iyon. Nagpapasalamat na lang ako dahil may nakilala akong mga mabubuting tao na siyang gumising sa akin at itama ang landas na aking nilalakaran at gamitin sa kabutihan ang aking kaalaman sa pakikipaglaban. Kaya masasabi kong wala na akong kinakatakutan kahit pa ang mamatay. Matagal na akong handa roon para makapagpahinga na rin. Pagkawika noon ni Rafael, ay muling nagbalik sa anyong krus ang sandata at nagliwanag iyon ng sobra na animoy may 100 LED lights na nakasindi sa gitna ng sala. Wow! Grabing liwanag yan ah! Hindi ko pa naranasang makita na lumiwanag ng ganyan ang sandata. Sa tingin ko Rafael, nasa iyo na ang lahat ng katangian na gusto ng sandatang iyan. Mas nararapat yata na ikaw na ang humawak dyan. Loko ka talaga Richard, hindi pwede yun. Sa'yo ipinagkatiwala ng mga pantas ang sandata. Kaya ibig sabihin, obligasyon mo na pangalagaan ito. Hihiramin ko lang saglit. Kung gusto mo, hintayin mo na ang pagbabalik ko mamayang gabi para madala mo na ito pagka-uwi mo ng Santa Barbara. Tsaka, ito ang magiging sukatan ng iyong tapang at dedikasyon sa piniling larangan. Ngayong nakita mo na kung ano pang kayang ipakita ng sandata, kaya iyon ang pagsisikapan mo na magawa mo rin kapag kayo na ang magkasama. Oo Rafael, maraming salamat. Akala ko talaga hindi totoo ang sinabi ng mga pantas na kaya mag-iba-iba ng anyo ng sandata. Ang buong akala ko tanging pagiging espada at punyal lang ang kayang gawin yan. Kasi nga, iyon pa lang ang nakikita ko. Iyon pala marami pang ibang kayang gawin. Ako lang ang problema. Ano ka ba naman Richard? Hindi problema ang tawag doon. Step by step yun. Kung sa pag-aaral pa, gusto mo bang mag-exam agad na pang 4th year kung nasa 1st year ka pa lang? Kailangan mo pang matutunan ang maraming bagay para maging angkop sa iyo ang kapangyarihan na ibibigay ng sandata. Sige, magpapahinga na muna ako ha. Dito na muna ito sa akin. Ibabalik ko mamayang gabi. Wika pa ni Rafael at umakyat na sa isang silid.
Naabutan niyang naroon na si Micaela. "Oh, bakit ka narito?" tanong pa ng dalaga. "Bakit hindi? Kwarto ko ito." "Ha? Paano naging kwarto mo?" "Kasi naroon si Vino sa isang kwarto. Nasa kabila naman si Jenna. Hindi rin ako pwede sa sala, naroon si Richard. Hindi ako makakatulog ng mahimbing roon." "Aba, basta na lang mang-aangkin. Akala mo naman may nameplate niya ang pinto." "Sige na Micaela, umurong ka na roon. Para namang may gagawin akong masama sa iyo kung makapagreklamo ka. Ang tagal na kaya natin magkasama sa iba't ibang misyon. Nakita ko na yata karamihan ng party mo Ewan ko sa iyo." Pagsusungit pa ng dalaga at umurong. Pero ngumiti naman ito noong nakatalikod na sa kanya si Rafael. Pareho na nga silang nagpahinga sa iisang silid. Dahil sa kinahapunan ay susubukan nilang kaharapin ang mga aswang na asbo na nagbabantay sa bagong kura paroko ng San Agustin. Magsama-sama tayong muli sa part 243. Bago ko tapusin ang kwentong ito, story promotion lang po ha. Favorite ko rin kasi ang story na iyon. Napakaganda ng kwento at maraming aksyon. Sana ay pakinggan nyo ang kwento nating letratista. Nakabay case file ang upload ko noon dito para mahaba. Sa kabila kasi ay nakabay parts iyon. Salamat po sa mga makikinig sa kwentong iyon. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.